like to share some mga tips, mga konting dagdag kaalaman. Kasi ang dami na natin natutunan. Tama? Baka naman mamulan na kayo. Baka wala tayong magawa. Puro na lang tayo absorption ng lahat ng learnings. Pero yung application, makalimutan natin. The best thing to do is every time, kahit ang mga nag-uumpisa kami, pag may napulot ako isa, dalawang idea, kahit nasa MDRT conference kami, gagawin ko niyan. Nanamnaming ko na. I-apply ko pa agad. Diba? Dapat, sana, ganun ang gagawin natin. Kung may natutunan kayo kanina, alam kong kay DJ pa lang at saka kay Karen, ay busog na tayo. Baka dapat di ko na kailangan dagdagan pa, di ba? Baka hindi na natin maalala yung ibang bagay. But then again, I have to play my role as a sharer today. Isang tawag dito, isang opportunity to share with you yung journey ko din naman as an advisor at tiny successes of my career as a financial advisor. So, diyan naman nakalatag na lahat. Ay, diskaya ba to? I just created this picture kasi typical na tao. Kung hindi ka tao, baka hindi ka din nangangarap ng ganito. Ako tao kasi ako. Nangangarap ako ng ganyan. Sino may pangarap na magkaroon ng magandang bahay? Meron? Magkaroon ng sasakyan. Mga sasakyan! Hindi yan mas sasakyan, di ba? At napakatarang bangagang. Di ba? Lahat naman tayo normal lang yan. Imagine if you go for an interview for employment, bringing this picture, sabi mo, boss, ito po mga pangarap ko sa buhay. Kung maibibigay niyo po ito sa akin, dito pa ako magtatrabaho sa inyo. Ano magiging sagot kaya ng nag-interview sa iyo? Sabihin sa iyo, ibang kabayan din ang pangarap ko. The reason why I'm saying that is this is the perfect venue for all of us. Kasi tayo mag-create ng oportunidad na yan eh. Hindi kaya ibigay ng employer natin yan. Alam ko may mga empleyado dito. Kahit mag-tumbling ka sa employer mo, hindi kaya niyang ibigay. But there is a good potential. If you do well in this business, you've seen a lot of people achieving lots and lots of successes in the business, at nagagawa nila yan. Ako pinapangarap ko ang ilan dyan. Ang iba nakuha ko na, ang iba pinapangarap ko. At hindi ko siya tatantanan. Okay? And yun po ang dahilan kung bakit it will lead me to seeking other types of people na kakausapin ko. Hindi pwede kakausapin ko yung hindi ibig sabihin na iniwasan ko sila because kung ang market natin is going to be not the VIPs or the high net worth, medyo mahirapan natin i-achieve yan, di ba? Hindi ko sinasabi mo natin kausapin mga empleyado or mga mas maliliit ang kakayahan. We need to talk to them also. Pero ang kailangan naman natin, haluan natin ng konti na talagang mapapalapit naman tayo sa katotohanan ng mga pinapangarap natin, di ba? Kasi alam naman natin, pagka, for example, nasa isang crowd ako mga empleyado, sa isang manufacturing company na ginagawa ko kahit ngayon, excited pa lang kung kausapin sila. I know that they can actually afford a 30,000, 40,000 to 50,000 premium. Di ba? For me to be MDRT or COT, ay talagang sandamakmag na tumbling gagawin ko dyan, di ba? Yan yung araw-araw, pero hindi yan masama. Ang importante, sabi ko, para tayong mangingisda. Ang mangingisda, pagkabaguhan, basta importante may isda, kahit maliliit yan, pero ang key is araw-araw pumapalaw. Hindi ba pwede, gusto mong magkaisda, pero once a week ka lang pupunta sa dagat. Di ba? So, ginagawa ko nung nag-umpisa ako, talagang araw-araw, pumapalaw ako. Kaya, once counter ako yung starting, umaabot ng 60, 80, ganun kadami kong hindi ko iniintindi yung requirements sa trip. Kailangan match. Hindi. Baliwala sa aking police count na yan. Hindi dahil ang galing ko. Dahil gusto ko lang talaga makuha kung ano para sa akin. Having said that, as I progress in the business, talagang hihingalin ka ba para makakuha ko lang yung FDRT level sa dami ng kailangan kong kausapin. Naalala ko ang isang, hindi ko makakalimutan, ang business niya, hindi yung big time na business, hindi yung mga basura tawag dito. Junk shop. Junk shop. Aba, huwag kang umasa pabango yung pupuntahan ko. Di ba, naka-tricycle ako, pumunta ako doon. Tapos, siyempre, mga basura ang kanyang negosyo eh. Wala. Makikismell ka din. Ganun. Kung anong amoy na, ganun din amoy mo, di ba? Ganun lang yun. Pero, just for me to be able to get the business, gagawin ko yan. Makasarili ako. Gusto ko lang talaga magka-negosyo. Hindi yan. Aminin ko na sa inyo, kung pwede ko lang iwasan yung iwasan ko eh. Nag-tricycle ako, di ba? Nagkalupak-lupak ako. But it doesn't matter. As I progress, sabi ko,
Teka lang, hindi ubrang puro ganun. Di ba? So, nangarap. Kailangan tingnan natin. So, I set my goal so high. Malaking ang pangarap ko sa totoo. Nakita mo naman yung mga kotse na nakita ko. Alam mo naman pumok sa MDRT lang ako noon, di ba? So, ang target ko every month is actually to make it to MDRT every month. Magkano yung MDRT ngayon? 3.3 million. I don't even compute as 3.274 is round the figure of 3.3 million. Ang gusto ko mangyari, monthly may 3.3 million. Bakit ganun ang target ko? Ask me why. Why? Una, number one, ang laki ng pangarap ko. Yung mindset ko is so high. Sabi pa nga ni Mark nung last couple of days ago, ang mindset nasa isip lang daw yan. Akala ko kasi nasa bukong-bukong, nasa isip pala yan. Diba? Wala pa yan sa siko yan. So high that I want to achieve every month the level of premium na pang MDRT. Ang yabang, no? Monthly. Ang tanong ko, nagagawa ko ba yan? Hindi. Definitely hindi ko magagawa. Kasi ang dahilan dyan, hindi ako sharpshooter. Kung talagang sharpshooter ako, edi kahit once a year lang akong magtrabaho, tatamaan ko, isang tirahan ko lang. Hindi nga. If I divide 3.3 by 12, magkano ng month yun? Hindi na masyado mataas, di ba? More than 250. Yeah. Eh yan, kung sharpshooter ako, every month talagang sustain ko, makukuha. Hindi nga ako ganun kagalingan. So ginawa ko, yung 3.3 million, yun ang target ko every month, but I have 12 chances in 1 year na tamaan ko kahit minsan. And guess what? Tumatama pa minsan-minsan. Minsan lumalampas pa. Di ba? But then again, sa laki niyan, ang mindset ko ganito, sa laki ng target ko, ay ang gilid ang tamaan mo. If my target is multiple TOT, for example, triple TOT, ay gilid lang ng TOT ang tamaan ko, ano ba MDRT na ako eh. Ang tanong, anong gagawin para mangyari yun? Hindi ako magpupunta sa mga tao na bibigay lang sa akin basta-basta ng 20,000. Nakikihalo ako. Again, don't get me wrong, hindi ko sinasabi hindi natin dapat i-entertain maliliit. Kung andyan siya, kukunin ko. Pero ang intention ko is papunta doon sa malalaki. Nakikihalo-halo ako sa kanila because alam ko doon na pwede mangyari. Para ako mangingisda again. Kung ang gusto ko makuha, yung malalaking tuna, yung malalaking isda, hindi ko mahahanap yan sa gilid ng Pasig River. Diba? Pero papunta sa gitna ng dagat, kung may masagi ako dyan maliit na isda, huli ko pa rin siya. Pero ang direction is going towards that huge ocean kasi nandoon sila. Okay? And the equipment I'm using ay hindi pa maliit na isda. Hindi ko pwede, ang target mo is 200 pounder na tuna. Pero ang hook mo, panghipon lang. Diba? Hindi mo mahuhuli yan. Meaning the expertise, the training that I have to go through, the experience that I have to attach to myself is enough para mahuli ko yung malaking isda. Kaya itong ginagawa natin, ang dahil nang share sa atin, fantastic sharing ni Karen, DJ has, walang kasawa-asawa, di ba? Hindi na nagsasawa sa pagsasalita, may video pa yan, di ba? Para ituro sa atin, pag kinulang ka pa naman dito sa Starbite, hindi mo na alam. Anong ibig sabihin dito? Purposeful or tawag na intentional. From the very start, sino mga baguhan dito? Yung first time pumasok sa industry, mga baguhan na. Pagpasok mo, ano ba ang intention mo? Na kumita ng 20,000? Yung bang target natin pupunta ko? Kasi na-inspire ako doon kay DJ, nag-MDRT sa gusto kong pumasok niya para magka-20,000 ang mga ako. Hello? May masteral degree ka sa 20,000 sa labas. Alam na natin yan. Hindi yan ang ituturo dito sa inyo. Again, the intention is to be millionaire in the business. Kung sa intention pa lang, takot ka na mag-MDRT, wala kang karapatan na dito. Sorry ha. Ganun katotohanan. Ang gusto ko dito, masenso ang buhay, pero one policy man. By the way, ipapromo natin ngayon ha. Iparapot tayo. Lahat ng PA, okay? Kasali sa raffle mamaya. Magkano ng 9,000 pesos. Isa lang nanalo dun. Isa lang. Kasi yung attendance, yung tatlo na nanalo. Iba yung attendance. Wow, diba? So, ganun talaga eh. Pwede pa naman magbago, pwede pang maging dalawa. Tingnan natin. 5 observations. Again, nandun ako sa dagat, sa lakot, sa lalim ng dagat, kung nasaan ang malaking isda.
or big fish or super VIPs, ano ba ang observation ko? Pagkausap ko isang sobrang yaman, katulad ni sinabi ni Karen, observations lang, you don't have to ask kung magkano ba naman ang account mo, di ba? Yung KYC, di ba masyadong uso, pagkakausap mo sobrang yayaman, observe mo lang, nakikita mo lang, naka-Rolls Royce na may payong, tatanong mo ba magkano income, pambira ka naman. Diba? Tapos hindi ka naman kukuha o manghihingi ng sa damakmak na pera talaga, di ba? So I don't ask for budget. Because to me, budget is like kaakibat yan o kakambal ng pagtitipid. Di ba, pag sinabi, mag-budget ka, di ba sinasabihan ka ng mga magulang mo, oy, mag-budget kayo ha? Ang ibig na sabihin ni nanay noon is magtipid ka. Sino excited magtipid dito? Magdi-December, magpapasko. Sino gusto kong magtipid ako sa Pasko talaga? Nakaka-excite naman, malapit na ako magtipid. Wala naman pinag-iba. Ang gusto mo, hanggang maaari, naglalabas ka ng pera, magpaparapol tayo sa damakak. Ano? Diba? Minong. Sabi natin, pag tayo ng budgeting at ang kausap natin, bilyonaryo, para kung ini-insulto yun. Hindi nagtitipid yun. Kasi yung pagtitipid nun, kakaiba sa atin. Ang wanda sa atin, wala, isang araw lang nila yun. I asked one VIP client, Sir, kung kayo po ay walang gagawin, sabi ko, relax na lang, okay lang ba na may allowance kayo ng 5 billion? Kaya ko ubusin yan. Kaya mo naman, kung 3 years kong budget, siguro kung mag-budget nila, di ba? Siya, isang buwan. So yun, ang purpose pa, kaya tinatanong ko yan, susunod ko yan. Kung mayabang ka, aba yun ang hinahanap ko eh. Ipatunayan mo yabang mo, kaya nasusultan ang tawag sa akin, susulsulan ko mga pangarap mo sa buhay eh. Di ba? So doon nag-ugat na I will not ask for a budget. In fact, yung mga salitang binibitawan mo is piling-pili. For example, itong isang kingpin, kingpin talaga, hindi, mayaman na taga-Nabotas. Ang tinanong ko sa kanya, patito-tito na ako. Siyempre, katulad sila sabi ni Karen, nag-uumpisa muna yan sa nakikihalubilo. Kasi kanila, sabi, you are the average of people around you most of the time. Not necessarily every day, pero yung kasama-sama mo. Ang kasama mo palagi, lasenggo, I promise magiging lasenggo ka. Di ba? Kung ang kasama mo palagi nagtutong eat, alang naman billion sa anak mo. Di ba? So pag pinupuntahan ko, nakikihalo ako sa mga bilyonaryo, piningero ko din. Ang kinakain niya, nakakain ko. Nadadawit ako eh. So, nakikilala ko sila. So when I started asking kung anong plan ang gusto nila, ang tanong ko sa kanya, ito sa anong amount yung gusto umpisahan? Typically, sabihin niyo magkano po budget niyo. Di ba? Ako, sa anong amount yung gusto umpisahan? The word is umpisahan. That means may kasunod ba? Umpisa pa nga lang eh. Di ba? Hindi mo pwede sabihin ko, ito na po talaga natin eh. Umpisa pa lang. So, ang sabi sa aking kliyente, sige, umpisa natin sa 50. So that is 50M. Eh kung sinabi ko, pag word na budget, sasabihin ka, hahanapin yung pinakamaliit na maiisip nila eh. I don't know kung ako lang nag-iisip, baka nga mali lang ako, di ba? Pero yun ang pakiramdam ko, pag sinigin ko ang budget, sasabihin sa akin, ganito. Unless ang kausap ko is a corporation. Pag corporate yan, talagang dadaan ka sa ganung klaseng budgeting. Pero pag individual, may-ari ng company at hindi company pinag-uusapan namin, personal niya, naka-unli yan. Yung unli nila is kaiba sa unli ko. Sa akin, unliit. Di ba? Sa kanila talagang ito unlimited eh. Number 2, I don't ask them for what they need. Obviously, if you're dealing with super VIPs, don't ask them for what they need. They're way beyond what they need. Sobra-sobra na sila, sir. 10 na po ang bahay niyo. Ano pa po ang gusto niyo? So it's no longer need but want. Sir, 10 na po ang inyong sasakyan. Ano pa po ang gusto niyo? Ano ba? Makakadagdag tayo ng yung ikakakinang nila. Kasi sabi ko nga, every time you are faced with a billionaire or super millionaire, alam nila ikaw may kailangan, hindi sila may kailangan sa'yo. Alam niya yan. Kaya natatakot kayo magkipag-usap eh. Di ba? Pero pag hindi nyo kinausap, kakausapin ng iba. Okay? Hanggang pagigigil ka lang. Di ba? Nakakarinig kasi nagigigil ka, pero hindi mo magawa. Pagigil mo sarili mo. Kasi by not asking them or talking to them is always a no.
Di ba? 100% no. Pero pag nilapitan mo, may chance na, of course, lagi may no, pwedeng ipag-asa. So, lalakasan natin ang loob. Di ba? Sabi ko nga kung pagka binyag, kasal, ang kapal na mukha ko, pati si Congressman, tinatawagan mo pa para maging ninong at ninang, di ba? At maging bisita. Di ba? Pag piging or festivities, makapal na mukha natin. Napupuntahan natin sila. Eh dito sa problem, kung concern natin ang pinag-uusapan, sila ang makikinabang, hindi naman ikaw eh. Huwag tayong mahiya, kausapin natin sila. So I won't offer them anything that they already have in terms of value, in terms of figures. Pag inoferan ko sila ng face amount ng insurance, for example, ng 5 million, di ba ka nandunga na sa bulsa niya, may 5 million na eh. So hindi siya ma-excite. Gusto ko yung mauga siya. 200 million. Nalala ko dito na nasa may Trafalgar Building kami. Sila may-ari ng Trafalgar Building. Inoferan na 200 million. Sabi ko, tulong mo kataas ang pagtingin mo sa akin. Sabi ko, sir, pag binabaan ko dyan, para ko kayo iniinsulto. Ayaw nang gawin yan. Yan ang gusto ko sa'yo. So we ended up with kung isa sa 100, pero nauwi kami sa 50. Ay, imagine ko yung pera ko ng 2 million. Di ba? 2 million lang kami. Lalakihan ko, hayaan ko siyang tumawad. Kasi alam ko naman, katulad sila sabi ni Karen, mayroon na rin silang iba. Di ba? Ang gusto ko yung big chunk magaling sa akin. So I will not, and try to study and understand the language. Ang ibig sabihin, pag ang kaharap ko, tulad nito sa amin, mga tumikit, dapat marunong salita ng language. Kung anong type of business meron sila, pilitin mo makapasok sa negosyo nila. Kahit man ang kunting knowledge, dapat may kasama ka sa conversation. Inaalam natin. Kung importer sila, dapat may alam ako. Pagdating sa importation. May brokers akong kaibigan dapat. Pag construction company, dapat may supplier akong kilala. Dapat may kilala akong may tracking business. Ganun ang ginagawa ko kasi ang trabaho is i-connect sila. That is my way of creating value for them. Pag nakita nila ang value mo ay yung malaki, makapal na pader. Okay? Unti-unti natitipag yan. Kasi again, ulitin ko, sa umpisa, alam nila ikaw yung may kailangan din sila. Hanggang makita nila, batang to, aasahan natin. Alam ni Shara yan, may kliyente kami, lahat na lang yata ng kailangan. Magsarado ng business, basta may kailangan ka, tanungin mo sa Orel. Makakapagbigay sa inyo ng idea. Ganun siya. Kailangan ng lupa, lahat na lang. May problema sila sa Bureau of Customs, ako pa rin ang kausap. Ang isasagot ko agad, I think I can help you, sir. Kahit wala. Hahanapan ko ng paraan kasi alam ko may kilala ako dun eh. Kahit wala pa. At doon ko pa lang sila babalikan. Pag talagang wala, sabi umalis na pala yung pag-usap. Pero bihira mangyari yun. Galing Ganun. So, hindi mo pwede, ay, sorry po sir, wala talaga. Wala, natapos na. That's your chance na magkaroon pa rin kayo ng pagkakataong bumalik at pag-usap-usap. Diba? Sila muna pagbigyan mo ng hilig nila. Hilig nila muna. Huwag yung sa'yo. Diba? So that's my way of doing business with these people. Hindi ko sasabi that's the only way na ma-penetrate natin yung market na yan. Ako yung experience ko lang yan. I don't know about you guys, baka may sarili kapamaraanan. Gawa na tayo ng libro para pagsamasamahin natin yung mga yan. Diba? So that's and please keep your promise. Tindigan mo yung mga salita mo. Pag sinabi mo, gagawin mo yan, tindigan mo yan. Yun ang importante sa kanila. Maaasahan to. Pag sinabi. At maging kakampi mo sila. Diba? Pag sinabi ni Karen na, sir, talagang yung tinding mo, tutubig yan pag inunat-unat kita sa yoga. Ay talaga naman. Pero pagpapawisan kayo parehas, mangyayari yan. Diba? Diba? Walang drama. It's really just, ang mindset ko is really, hindi ko tatandaan. Kasi laki ng mga pangarap ko. Pero the only way it will happen is, pagkikilos ako sa ngayon sa mga pangarap ko. Ang pangarap ko, milyonaryo, pero ang galawang pag 20,000, ano naman yun, di ba? 20,000 makukuha mo. If you are dreaming to get your million bago mag-December, it's doable. Kaya nga overdrive tayo ngayon eh. Di ba?
Pero anong galawan ng mga milyonaryo? Dahil natin kilala ng milyonaryo, anong galawan? Gumigising ng 10 o'clock? Ng umaga? 11 o'clock? Hindi pa, sabi mo, hindi pa gising ang araw. Gising na sila. Hindi pa tumitilaw ang manok, andyan na sila. Ang pinanggalingan ko ay sobrang layo kumpara sa kalagayan ko ngayon. Nakikita yan? Yung corporal na yan? Corporal. Diba? Kilala niyo yan? Diba? Sinikap ko kasi gawa ng paraan, baka sakaling mag-photoshop, ayaw talaga. Ginawan ko ng paraan ng AI, ayaw talaga, pero kinaya ng AI. Wow! Pasok. Salamat sa pakikinig, and I hope I'm able to add value and have the power to change your own life. Alright? Ang hindi kaya ng AI, kaya ng AI.